Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga ka-review natin, finish ka na BBM. Nako sa poll kay Ted Filon mga kababayan itong si BBM. Nagpanik na palasyo. Nako. At tapos na ang palabas sa huling hininga ng Marcos admin. PPNP tumiwalag na. Kakampi sa taong bayan. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng reaksyon sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, simulan na po natin to. Pasok. Kawan nyo kami. Binebendalo ninyo. At nakita ninyo, magandang projectin ang Inday Sara. Pagka natanggal nyo yan, tuloy-tuloy kayo sa ginagawa nyo. At ginagawa nyo tanga mga Pilipino. At kasi nagpapasweldo kayo ng mga troll, ng mga vlogger, para kontrahin yung naratibo. Gumawa kayo ng sariling naratibo, at then, ang taong bayan isipin, gago talaga ang Inday Sara. Mga kababayan, gamitin nyo yung utak ninyo, gamitin nyo yung ulo ninyo. No? 125 million, trillion yun yung nakaw. Ang may problema lang, Inday Sara, betrayal of public trust. Yung iba wala. Grave threats. Grave threats. Pero yung inyong ginagawa, grave plunder, no, if there's such a word, grave theft, no, grave robbery. Ang ginawa ninyo, putragis kayo. Malawakan You're getting away with it. Eliminating Inday Sara eliminates the very chance of this nation to move forward. And to make sure na kayo lahat mapapanagot. Hindi kayo tutulugan ng taong bayan. Hindi yan upuan ng taong bayan. May impis ang Inday Sara. Subukan nyo. Nasabi ko na nga yan eh. Nakikita ko sa aking bolang kristal, hindi papayag ang taong bayan. Hindi talaga. Kung garapalan talaga ginagawa niyo, tatakutin nyo. Hindi nyo kayang takutin ang taong bayan. Hindi nyo kayang takutin. Kaya lang naman nandyan yung mga hinayupak na yan mga kababayan dahil din sa taong bayan eh. No? Binoto po kayo ng taong bayan. Ibig sabihin, no? Hiniram nyo lang yung kapangyarihan na yan. Hindi sa inyo yan, sa taong bayan yan. Tapos yung sinukli nyo pa, magnakaw ng magnakaw. Grabe naman. Milyon ng Pilipino, 57% isipin nyo if it is any worse. No? Looking at 57% of 100 million is 57 million. More than sa 43 million lang yung iba. Eh, iba dyan, undecided. Iba dyan, ano. Minus 27% ang Marcos. Isipin ninyo yun. Ilan yung tinanong, negative 27 pa yung trust rating niya. Ibig sabihin, talagang ang layo. Ang daming galit. Tapos, betrayal of public trust, Inday Sara. How about the president? Kaya nga magkakamali kayo, Malacanang, senators, Congress, lahat kayo. Pagka pinwersa ninyong inimpeach ang Inday Sara, I am saying that with certainty. Saying it with certainty because nakikita ko, ay bagi po foresight eh. Salamat sa langit. Pero mga kababayan, no, yung last vlog natin sinasabi na itong si VP Sara ay talagang nakatadhana na i-impeach siya. Kasi ano na 2 months ago nakaplano na daw, sabi ni Marlica, di ba? 2 months ago nakaplano na talaga na i-impeach si VP Sara. So for itong nangyayaring impeachment na ito ay for the show na lang mga kababayan. So paano yan Sir Dado kung talagang tuluyan nila si VP Sara dyan, di ba? At sino po yung mga senador na babaliktad sa botohan? Kasi posibleng may bumaliktad dahil maaaring ginigipit din po sila mga kabayan or kung anumang mga pangako sa kanila, di ba? So those are personal interest mga kabayan ha. Hindi po yung interest ng taong bayan kung magkakatotoo man yun. Nakikita ko malayo pa. Na ano eh, hindi papayag ang taong bayan na ma-impeach ang Inday Sara. Akala ninyo, masisira ninyo. Hindi eh. 57% ang ano niya eh. Majority, kahit nga 45 lang eh. Kahit nga 30 lang eh.
Ang lain sa 27, negative. Ang pinaggaganyan natin ng Kahit sitwasyon, mag-zero, di ba? Marcos, Duterte, Kahit pa mag-zero yung ni presidente, malaking achievement na yun sa kanila. Kasi biruin mo from negative 27 to negative 7 o negative 15. Pag mag-zero po sila mga kabayan, malaking achievement na po yun para sa administrasyong ito. Ang laki pa nang hahabulin nila. Positive 31 si BP Sara, so ang hahabulin nila, positive 31. Di ba? More than mga kabayan. So, yung zero, achievement na yun para sa kanila. Pero para sa atin, basura na po ang zero, ha? President, Vice President. Nagka-negative ka eh. Hindi, kung ikaw sana nasa 40, ito 57, yan, may karapatan ka, magalit. Galit sa'yo taong bayan. Tapos Correct. ngayon, ginagamit niyo yung mga batas ng Pilipinas para tirahin ng Inday Sara. Ginagamit niyo yung proseso para sibakin ng Inday Sara. Mhm. Hindi, you will not succeed. You will not succeed. You will perish from the Philippines because the Filipino people will protect Inday Sara. Yun. The Filipino people will not allow yung nagkakaisang hope nila to correct this, rectify the situation, to reboot this country. May violence. Tignan nyo. Bago makalimutan. Pattern of violence. Anong ginawa ng Inday Sara? Sinuntok yung sheriff. Bakit sinuntok yung Bakit? sheriff? Correct. Pinakiusapan niya 2 oras. Pumayag yung sheriff 2 oras. Nasa probinsya sa Visayas yata o sa Mindanao. May nasalanta, no? Meron silang ano tawag doon? Yung tulong-tulong, no? May calamity drive, no? Tinutulungan nila. Nandun siya. Nabalitaan niya, ganyan. Demolish. May policy sila sa Davao. Pagka mag-demolish ka, dapat may lilipatan. Karapalan yung ginawa eh. Dapat yung sheriff nakinig at nirespeto. Yung mayor, tama yung ginawa ni Inday Sara. She was trying to buy time. Usap tayo. 2 oras, humingin 2 oras. So that she can go back and then from mula doon, mailipat yung mga tao na i-demolish into a place na they will not be dislocated, displaced. Siguro sa isang gym, sa isang eskwelahan. Let her be the mayor. She was just protecting the people. Wala yung, puta na, squatter lang naman yan. Walang ganon. Sa kanya, tao. She was doing something human. And that is showing dyan sa Senate hearing na yan. Sa impeachment court. What does that make, Inday? Ang tao, kahit sabihin nyo, putang na, pattern of violence, gusto namin yan. Kasi nga, para sa mga kontra kay BP Sara, it is violence, mga kaubayan. Pero para sa atin, no, tayong mga sumusuporta kay BP Sara, hindi po yun violence, mga kaubayan. No? Yun po ay pagmamahal niya sa kanyang mga tao. Yung pagsuntok po doon sa sheriff na yan, mga kaubayan. Ito pa, i-connect po natin ha, mga kaubayan. Kasi ang nangyayari po dito, no, parehas po nang nangyayari. Yung kinuha lang nila na context, yung pagsuntok lang doon sa sheriff, mga karibin natin. Tapos yung kinuha din nilang context, dito po sa pagbabanta ni BP Sara, yung pagbabanta lang din po, mga kaubayan. Hindi po nila pinapakita yung kabuuan kung bakit nasuntok, kung bakit nakapagsabi si BP Sara na pagbantaan niya yung presidente, yung first lady at itong si Romualdez, di ba? Hindi nila ipinalalabas yun. Ang pinalalabas lang nila, yung portion lang po na kung saan doon sila nakikinabang. But at the end of the day, alam nila sa sarili nila, mga kaubayan, no, na tama yung ginagawa ni BP Sara. Kaya nga, hindi sila manalo-nalo, no? Hindi sila manalo-nalo dyan sa impeachment na yan, no?
O, bawat araw na lumilipas dyan sa impeachment na yan, mas lalong lumalaki yung puntos na nakukuha, no, ng defense team ni BP Sara. O, hindi lang po sa hindi lang po sa mga judges, no, maging sa mga public opinion, mga kaubayan. At importante po dito sa impeachment ang public opinion. Sa pagdidesisyon po ng mga senator judges, malaki po ang impact ng public opinion dito, mga kaubayan. Kasi tayo po ang nagluklok kay BP Sara dyan. Hindi po itong mga hinayupak na mga congressman, ha? Yan ang gusto naming leader. Pinoprotektahan kami. Kayong mga nagsasalita, pattern of violence, matibag, etc. Correct. Prosecution, congressman. Anong pattern of violence? Kasi hindi nyo naiintindihan ang Pilipino. Wala yung puso nyo sa Pilipino. Ang ano ninyo ay doon sa mga amo nyo. Doon sa impeachment. Malita doon gang. sa cover up ng sindikato. Correct. Kaya nga, nanuntok na sheriff, bravo. Correct. I like that. Why? Because she is pro-Filipino. Consider niya ilan? 287 family. Kaya pag naging presidente to si BP Sara, mga kabayan, magiging masaya ang mga Pilipino. Bakit? Protektado po tayo eh. Protektahan tayo ng ating presidente. Hindi tulad ngayon. Iwan ko lang kung protektado ba tayo ng presidente natin ngayon, mga kabayan. Or sila lang ang nagpoprotekta sa kanilang mga sarili. Diba? Kinalimutan nila kung papaano sila napunta dyan sa mga posisyon nila. Dahil po sa boto ng bawat isang Pilipino na bumoto sa kanila, mga kabayan. Di ba? Tapos hindi nila pinoprotektahan yung taong bayan. Pinoprotektahan lang nila yung mga sarili nila. Kanya-kanya sila ng depensa, mga kabayan. Paano yung depensa ng taong bayan? Ha? Malala na po ang kriminalidad. Yun ang sa ground, no? Pero sa kanila pong data, mga kabayan, ha? Safe na safe daw ang Pilipinas, mga Caribbean natin, ha? Families ba yun? Putang ina. Sipin mo yun, multiplier effect times 3. O 287. Imagine, eto dapat ang maging leader Correct. ng 120 million Filipinos because you can sleep well into the night kung kahit masakuna tayo o mabagyo tayo o magera tayo o whatever problema dumating, merong Inday Sara na tatayo at susuntukin kahit Correct. Amerikano, kahit Inchik, kahit sino, kahit sinong sheriff, kahit legal, bubuntalin niya kasi wala ka na sa legal. Correct. Yun yung essence ng pattern of violence na yon. Yung sinasabi Anong nila, pattern ha? of violence ng Christianity? Ano pattern of violence ng ating Panginoon? Meron ba? Sodom and Gomorrah, 10 plagues of Egypt. Ha? Puta, isipin mo yung bata, 12 years old. Dabong, ikaw ang lalaban. 12 years old, minor de edad, palalabanin mo sa isang Goliath. Puta yun Pattern of violence, 300 na tauhan ni Gideon, laban sa 150,000, 135,000. Patay silang lahat. Yun yung pattern of violence ng langit. At ang isasite ninyo, pattern of violence ni Inday Sara, nununtok ng sheriff, to save the families. Ilang oras, 2 oras lang hinihingi niya. And let her be the mayor. Para yung mga tao, salbahin niya. Wala siyang putang ina, demolish nyo kung gusto nyo, pero bigyan nyo ko ng pagkakataon, sagipin yung mga tao. There is a solution for everything. Yan ang gusto kong presidente. Ipaglalaban ako. Correct. The same reason kaya tinreten ang putang bangag. Lahat kayo tinreten kasi gago kayo eh. Ninanakawan nyo kami eh. Tinatarantado yung tao niya eh. And that is emerging. And ngayon ko lang naisip yon. Thank you, Lord. Ngayon ko lang naisip yon. Putragis, ito yung tao talagang dapat maging presidente. Ito dapat ang maging presidente ninyo, mga kababayan. Ito dapat ang maging leader.
Because this is someone, no matter, sabihin nyo hindi lumalabas, hindi nag-ano, etc. Weak leader, kuno-kuno, paninira, etc. Ito pa rin ang dapat maging presidente because the pattern of violence na sinasabi ninyo is a pattern of leadership. That is what it is all about. A pattern of Correct. good governance. Galing. Ang galing ni Saldado dito mag-explain, no? Yung tama lang na, hintay mo, wag mo namang gibain. Tao ka rin naman, may pamilya ka, tignan mo yan. Hmm. Po dyan, nagpasikat si sheriff, puta, sapakin niya. Gago ka eh. Yun ang leader. Na, I can sleep well into the night. Kaya, paras din kay former President Duterte, di ba? Sinasabi po ni former President Duterte, mga kabayan, kung gusto mong maging presidente, dapat handa kang magurgor. Ha? Handa kang magurgor, mga kabayan. Diba? Huwag kang magpresidente kung takot kang magurgor. Sabi po ni former President Duterte yan. Ha? O, yun ang ano eh. Kaya, kailangan talaga si VP Sara, mga kabayan. Kasi, doon natin nakikita yung pagmamahal eh. No? Para nga yung Duterte ngayon is hindi na apelyido lang eh. It is already an ideology, no? Na malasakit, may malasakit sa taong bayan. Di ba? Pag marinig mo yon, peace and order. Okay? May malasakit sa taong bayan. Yun po ang itinatak ni former President Duterte sa ating lahat. Kaya hindi natin masisisi yung ating mga kabayan na hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin po si former President Duterte. O, yung hindi lang naman nagmamahal dyan, yung mga bangag eh, di ba? Anyway, ito mga karibin natin, yari. O, ito si Marcos Jr., yari dito. Nasa pool ni Ted Pailon. Ito, pakinggan po natin to. Mga bagay na hindi mo na kayang baguhin. Ayan, si Mima, mga kababayan, no, nagtatapon ng pera. Grabe. Kaya dyan po, serenity. Ito kaya, itong ating itong ating kaisipan. Kaya kanina, ako na unawaan ko si Uncle Jeff kung bakit napakahirap sagutin nung katanungan natin. Paano kung cynical ka na, no? Sa mga nagtatanong, sa inyo, kayo ho, di ba minsan naiisip mo, may pag-asa pa ba ang bayan na to? Meron pa. Meron pa ganyan siguro. Na aking mga nakakadaupang palad, nakakasalubong o nagtatanong sa atin, na mga nagtatanong ng ganyan, ayun hubang mga maalam sa nangyayaring political sa bayan, yung sumusubaybay sa mga balita, nakikinig sa mga balita. Kasi nga girl, itong zona na ito sa Lunes, mga kapatid, excited ho ba kayo? Nako. Na manood pa nito o mapakinggan ano pong sasabihin ni... Ako mga kababayan, personally, no? Ako excited po ako na marinig. Excited ako not because na malalaman ko na may mga progresong nagaganap sa ating bansa na hindi natin alam. For example lang, mayroon silang pasabog, okay? Masaya ako mga kababayan kasi parang mafa-fact check na naman natin yung Pangulo, di ba? Mapafact check natin siya. Anong akala niya sa atin? Hindi nanonood ng balita? Wala tayong alam sa mga nangyayari sa ating bansa. For example lang, mayroon siyang sinabing kasinungalingan. O doon pa lang mga kababayan, makakounter natin. Ha? Ano yan? Real time yan. Makakounter natin by social media. Di ba? Makakounter natin. Sabi niya, sinungaling ka pala. Hindi naman nangyari yan. Di ba? Yun ang excited ako. Kung paano magre-react yung taong bayan dito po sa magiging zona ng Pangulo. Maaring isa na naman itong pambubudol mga karibin natin. Ferdinand Marcos Jr. Girl, matanong lang kita. Oops. Itong zona ni Pangulong Marcos sa Lunes, pang ilang zona na magmula ng EDSA People Power 1 o panahon ni Corazon Aquino? Naku, di ko mabibilang matagal-tagal na yan. Oo. Mga kapatid, ito pong zona sa Lunes ay pang 41st ng zona. 41st. Ika-41 zona magmula nung nagkaroon po ng EDSA People Power 1. Kasi kung pupuntahan mo, bibilangin mo yan, Cory Aquino, 6. Fidel Ramos, 6.
Joseph Estrada, 3, Gloria Arroyo, 9, Siyam. Noynoy Aquino, 6, Rodrigo Ah. Duterte, 6. Alright, ito pong kay Ginoong Marcos, ngayon pong Lunes ay pang-5. 5. So, 41 na SONA. Ang 5 niya na. Kaya doon po sa mga nakatatanda siguro, baka ho nawawala na din ng excitement. Sabi ko nga, yung iba siguro baka po excited, yung mga perhaps naimbitahan, sorry po, magpapasintabi ako. Yung Yung mga kakain. Okay. ang iniisip, excited na akong isuot ang aking barong, ang aking gown, ang aking alahas, Oo, Filipiniana, mamahaling relo. o ang aking kumustahan. kasi nandoon Pabunggahan ng suot lang naman yan, mga kababayan, no? sa plenary. O syempre, Di ba yung mga irarampa pag-ikot-ikot ako doon, kamay-kamay ako doon, etc. Papalakpak. Sorry po hindi naman siguro nga ganon May sa iba, papalakpak Kasi dyan. ang iba, payak ko naman din po ang kanila pong pagtungo dito Correct, sa event correct. na ito. Pero bilang Pilipino, kasi ngayon ang katanungan lagi pati ng media sa palengke, o anong inaasahan mong sasabihin ni Presidente? O anong pagkatapos ng SONA? O anong reaksyon mo sa sinabi ni Presidente? Mga kapatid, sa totoo lang, kaya hindi ho natin masisisi yung mga cynical o wala na pong inaasahan pa, kasi nga nasaksihan na po natin ang 40 SONA. Hindi. Dito na lang sa 5 SONA, mga kababayan. Huwag na yung 40 SONA. Okay? Dito na lang sa latest na 5 SONA ni President. Pang 5 SONA na kasi ito, di ba? O yung 4 na SONA na lang, plus this one, mga kababayan. Sawang-sawa na po tayo sa puro kasinungalingan na lang. Di ba? Magsabi naman po kayo ng katotohanan paminsan-minsan. Paminsan-minsan lang mangyaring SONA, nagsisinungaling pa kayo. Di ba? Yung panganay kong anak, 41 na eh. Ipinanganak 1985 eh. Hindi ba? So mga kapatid, kung pupuntahan mo lahat ng SONA nila, ano ang kanilang mga unang-unang sinasabi lagi? Anong kanilang Ano ba? ipinapangako sa bayan? Aray ko. Anong mga sinasabi nilang mga programang nagawa na nila, gagawin pa nila? Corruption. Corruption. Natanggal si Marcos nung una because of corruption. Corruption. And of course, human rights abuse, etc., etc. Corruption. Panahon ni Cory Aquino. Itong huling SONA ni Junior, mahiya naman kayo. Yung corruption din eh. Pang tumindi corruption eh. Aray ko. Dati po. Ay, nako. Pasintabi pasintabi. Ayan o, saan napunta yung pera? Ayan, no. Yan yung pera. Maliwanag pa siya sikat na naman. Anong tayo? Oh, binibilang ni Mima yung pera eh. Ang bihirang yan. Talaga. Sabihin yung hindi. Di ba? Sabihin yung hindi. Oh. Kitang-kita ho. O yan pala, dyan napunta yung pera natin, no? Nanalo sa loto si Mima, gano'n? Namalitahan yata. Oh. Ay, grabe. Nagpapaulan ng pera. Ang bihira. Grabe kaya mo na ni Mima, no? Kulang ang ninanakaw nila, ngayon po trilyon na. Sorry Cynical Wag, na cynical. wag ka mag-sorry. Totoo naman. Totoo yan eh. Itong research ni Patricia lahat ng usapin ng mga issues po involving corruption nung panahon ni Cory Aquino. Ayoko nang balikan yan. Diba? Yung mga lahat, Pay Amari deals, etc. Hanggang sa panahon ni Gloria Arroyo na pinakamaraming issue din po ng corruption. Panahon ni Digong, meron din. Di ba? Meron din. Mali. Meron yan. Etc. Na-limit lang. So, Hindi natin may kakala. Meron din. Meron. Ipapalagay natin, meron din. Ika nga pambira. sorry po, may nagbago ba? Wala. Nabawas-bawasan ba? Wala, lumala lang ngayon. Ito nga po, tawag ko dito yung isang statement itong mga foreign business groups Pakibasa naman po. nananawagan na, Mr. President, yung iyong is in doing business, parang kailangan pa daw palakasin. So, ano ibig sabihin nito? Hindi pa rin po maayos yung pagninegosyo. Bakit? Yung corruption. Corruption. So sa Lunes, ano pang asahan natin? Mahiya naman kayo. Oo. Wala na kaming hiya.
Sorry po ayoko sige sa Monday, i-replay ko yung mga sinasabi ni Presidente tungkol doon sa Yap Brothers, mga soundbite nila. Hindi, anyari. Kaya hindi ho natin din Hindi kasi pwedeng bakbakin yung Yap kasi tatamaan si Erwin Tulfo. Correct. por Diyos, por Santo Panginoon. Agriculture siya. Sa bawat zona, farm to pocket roads, Farm to- bawat zona, irigasyon. Ano, grabe. Akala ko farm to market, farm to pocket roads pala mga kababayan. Kaya naman pala. Di ba? Talagang mauubos yung pera natin dito. Kasi yung farm to market, naging farm to pocket roads. Ayan na. Di ba tulong sa magbubukid? Tanungin po natin ngayon ang Federation of Free Farmers. Kada kausap natin Tanungin po natin sila. Oo, laging Mula wala noon. Opo. Mas umunlad na ba ang ating agrikultura? Maaaring sabihin po ni Ginoong Laurel Chu, hindi, nakamamahagi na kami ng mga makinarya, etc. Sandali lang, yung mga makinaryang yan. Ngayon, wala bang question? Meron pa rin I mean, sorry po sa nakikinig sa atin, masakit Masakit. Pakinggan, Masakit. di ba? Parang, ted naman, nawawalan kami ng pag-asa Pero yan kasi ang katotohanan. Yun Correct. yung yan ang realidad. Sabi nga mga kababayan, reality hurts. Yung ba? Truth hurts. Yan. Okay? Masakit pong tanggapin ng katotohanan, but it is the only way, mga kababayan, to sit as free, no? Para makawala tayo. Masakit siyang tanggapin, oo, pero yan lang ang natatanging paraan, mga kababayan, para maintindihan nila na yung pinaggagawa nila ay hindi na tama. Masakit tanggapin yun, pero yun po ang the best way para ma-stop yung ginagawa nila, mga kababayan, na pangmurakot sa ating bansa, sa ating kaban ng bayan. No? Truth hurts, but it's the only way that will set us free, mga kababayan. Ay, hindi dahil di ka nga sa ayaw. Hirap kasi din sa atin, 6 years lang ang presidente. Paano daw ho kapag mahusay yung presidente, kapag marami siyang programa, hindi niya matatapos. Si Marcos nga, nung unang taon niya, party. Diba? Ano yung karera sa Singapore, etc. Noong una, di ba? Isipin mo correct. parang happy-happy lang. And then, Correct. ganun din po ang nangyari, no? Eventually po, yun na, boom! Boom. Ito na yung kanyang kasama sa party, mga sangkot pala dito. Parang po ni Pangulong Noy. Yung mga kasama niya, mga sangkot. Imposible namang siya hindi sangkot. Nagtatanong lang po tayo, mga kababayan, kung yung mga kasama niya na mga ano pa yan, mga sabihin natin, mga langaw lang yan. Paano pa kaya yung sinasamahan, mga kababayan? 'Di ba? Yung mataas ang posisyon sa ating gobyerno na sinasamahan ng mga involved na ito. Hindi ba siya involved? Nagtatanong lang po tayo, Ganun din po nangyari nung una, sorry po sa mga nanungkulan sa kanya, pero di ho pa nung bandang dulo na, Naglaglagan na Singabot, nagmamadali na po sa proyekto kasi kung kailan na ho patapos, tsaka minamadali para magkaroon ka ng accomplishment. Kahit na ho yung skyway na yan kailan pa nagsimula yan And in fairness po, pinabilisan na rin. Para sa zona yata makahabol. Usapan po natin, balikan natin, agriculture. Ano ho ipapangalandakan natin? Ngayon ho, mas lumaki ang ating pangangailangan sa importasyon. Sinasabi na yan ng DA, sinasabi na yan ng FFF. Because of so many factors. Irrigation. Irrigation. Hindi po ba? Pag sinabi po natin mga kapatid na SONA, yung mga na-accomplish at mga ipinapangako, definitely po, lalabas na naman dito, yung usapin ng edukasyon. Eto na. Ayan na naman. Doon sa agriculture po, ang solusyon, importasyon. Di ba? Edukasyon. Ano na naman to? Pag-uusapan natin, classroom. Ilang classroom kaya ang natatapos na? Teachers. Teachers. Ano pa? Sahod. At baka
ngayon, ito, mabanggit na itong problema ho natin sa mga kabataan, di ba? Nako, And basic yung quality of education. education. Right? Hmm. I mean, sorry siya, ikaw, feel mo ba to? Wala eh, hindi feel mga kababayan. Halos lahat ng sinabi ni Sir Ted Filon, hindi naman natin nararamdaman yan eh. Diba? Kayo mga kababayan, ramdam nyo ba? Ha? Excited din po ba kayo dito sa magiging sona ng Pangulo? Nako. Ano po ang inyong opinion dyan mga ka-review natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito mga kababayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.